Happy Healthy Saturday morning sa inyong lahat mga kapuso. Welcome once again sa tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Isang oras din po ang ating pagkukwentuhan ngayon. At syempre, siksik na naman tayo sa mga topics. Unahin na po natin ang tungkol sa mga may hangover dyan. Naranasan nyo na ba yan? Naku, I'm sure can relate po ang marami, lalo na yung mga nakainom kagabi. Hindi ba? Ang tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng hangover? At ano nga ba ang remedyo para rito? At hindi na lamang ilong ang pinapatangos ngayon, ha? Alam nyo ba na usong-uso rin ngayon yung tinatawag na chin augmentation? Yung pagpapaganda daw ng baba? Ang tanong, ligtas ba yan? At talaga bang maayos ang pagkakagawa? For mommies dyan, na mga cat lovers, nako, eto pupunta rin tayo sa isang cat cafe, kaya abangan din yan. At ito naman na trending ngayon, si Vampire Queen, ating kikilalanin. Aba, ang kanyang ngipin talagang nawala, nag-disappear, di ba? Nabungi. Naku, kaya nga talagang ingat-ingatan ho natin ang ating ngipin. Dahil ako, sinasabi nga, importante ang pagkakaroon ng magandang oral health hygiene. At syempre, makakasama rin ho natin ngayon ang ating Pinoy MD, si Dr. Jean Marquez, ang ating dermatologist, para pag-usapan ang mga skin-related concerns ninyo. Lahat ng yan. Welcome back sa Pinoy MD. At ngayon, makakasama na natin ang ating Pinoy MD this morning, si Dr. Jean Marquez, ang ating resident dermatologist. Good morning, Doktora! Magandang umaga rin sa iyo, Connie. And of course, as part of our public service, sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga Facebook followers. Ito na ang mga tanong na pinadala para sa iyo. Mula naman, syempre, sa ating mga kapuso, ang tanong, ano raw ba, Dok, ang safe na pantanggal sa melasma? Ang tanong na yan mula naman kay Lea Gasita. Unang-una, may mga pamahid, no? Usually, mga makabagong pamahid ngayon, yan yung mga merong tinatawag na tranexamic acid and of course, yung niacinamide. Another one is yung tinatawag na lasers, pigment lasers, no? In particular. Yan yung tinatawag na nanosecond or picosecond Q-switch Nd:YAG lasers. They shake off the pigments from the skin para mag-lighten yung mga melasma. And number 3, of course, sun protection, no? It's best talaga to use sunscreen with an SPF of 50 or more, no? Kailangan pinapahid yan every 2 hours kapag ikay nasa araw. Well, of course, ang pinaka-importante din ay dapat alamin natin ano bang nagkukos na yung melasma or nagtitrigger, no? Number 1, meron ka bang iniinom na mga pills na nagkukos ng photosensitivity reaction or will make your skin more sensitive to the sun, no? Yan yung oral contraceptive pills, painkillers, antibiotics, and of course, meron din mga tinatawag mga anti-seizure medications, no? Pangalawa, meron ka bang pinapahid sa iyong face o mga skincare regimen mo that can cause redness and peeling, no? Kapag ganyan ay malamang yan ang nagkukos ng iyong melasma, no? Number 3, meron ka bang mga makeup na ginagamit that can cause irritation in your skin? Malamang yan ang nagkukos ng iyong melasma at dapat mo yang iwasan, no? And number 4, may mga medical conditions that trigger melasma. Yan yung halimbawa, ikay buntis, no? And of course, hypothyroidism. So, importante talaga na hindi lang yung mga pamahid, it's not easy to treat melasma. No, it's usually a combination of pamahid, treatment, and of course, preventive measures. Sa mga may kulugo naman dyan, ano daw ba ang effective na pantanggal niyan, Doktora? Ang tanong naman mula kay Robert Villanueva. Ang kulugo, ang itsura nito, actually, these are mga rough na mga bumps dun sa skin na kaalsa. And very common ito dun sa mga areas na madalas na nasusugat, kagaya ng kamay, dito sa mga tagiliran ng mga kuko, no? And of course, dito sa may paa. Ito'y nakakahawa at ito'y cause ng isang virus called human papilloma virus, no? Paano nga ba ito tinatanggal? Importante na patayin yung virus doon sa skin. Pinapatay ito by using heat, no? Heat in the form of electricity, kagaya ng tinatawag na electrocautery treatment, no? Also, heat from lasers, no? From laser light, no? Kagaya ng carbon dioxide laser. Of course, pwede rin itong sunugin by using freezing technique or by using cold naman temperature, no? Yan yung tinatawag na cryotherapy
or yung liquid nitrogen na ini-spray dun sa kulugo para mamatay yung virus, no? Also, meron ding pamahid which is less effective kasi maaari rin itong maka-irritate and it takes a while, no? So, yun yung mga pamahid na mga tinatawag na salicylic acid. Oh, ito naman usaping warts. Bakit nga ba daw may tumutubo sa kanyang mukha na warts at bumabalik-balik ito kahit na nagpa-warts removal na siya? Ang tanong naman mula kay Aurora Movilla. Yung mga warts na nakikita sa mukha, yan yung mga maliliit, mga 1 to 3 millimeter na minsan hindi lang isa, dalawa, tatlo, madalas minsan umaabot pa up to 100, no? Nakikita sa face, nakikita sa body, almost not noticeable, no, by the naked eye. Kailangan minsan eksperto ang tumitingin kasi napakaliit nito and minsan kakulay lang ito ng ating balat, no. Well, bakit nga ba pabalik-balik to, no? Maaari kasing halimbawa nagpa-treat ka na in the past pero incomplete yung iyong treatment, no? May mga naiwan pa, no? Also, pangalawa, pwede rin kasing bagsak ang iyong immune system because these warts are caused by a virus called also human papilloma virus, no? Na kagaya nung kulugo, which is a common wart. Ang tawag naman ito sa mga warts sa face na maliliit ay flat warts, no? So yun, well, the immune system mo is bagsak dahil sa may sakit ka, meron kang medical condition, or halimbawa may mga iniinom ka na mga anti-cancer medications, or halimbawa, no, poor ang nutrition mo and stressed out ka, pwede rin bumagsak ang iyong immune system, or dun sa mga nagbubuntis, no, pagkatapos magbuntis, dumadami rin yung mga warts na yan. Of course, kasi humihina ang immune system nila dahil dalawa ang pinapakain nila, yung kanilang sarili at yung baby, no? Pwede rin kasing expose ka sa isang tao na merong warts, no? Halimbawa, in close contact ka sa iyong asawa, no? Pwede rin yun, or nagsishare kayo ng towels, no? Pwede rin yun. Kaya paulit-ulit na bumabalik ito. But don't worry, no? Kasi sinasabi nga nila, itong mga flat warts na to, after 2 months na magkaroon ka nito, ay kusang nawawala in about 20% of patients. In some naman, about 70 to 80% nawawala ito after 2 years. Yun nga lang, syempre, gusto nating mas matanggal ito kaagad para mas mapabilis ang pagwala nito sa ating mga balat. Maraming salamat, Dr. Jean, as always, sa paggabay sa ating mga kapuso. And thank you very much sa inyo pong pagtitiwala naman dito sa amin sa Pinoy MD. Mamaya, marami pa tayong pagkikwentuhan, kaya abangan yan. Iba't ibang hugis ng mukha. May binabagayan raw pati sukat ng baba. Ang 27 anyos na si Jay bilang isang photographer. Angle is the key. Dapat lahat may symmetry o yung proportion o balanse sa bawat anggulo ng litrato. Pero ang problema, pag siya na raw ang humarap sa kamera, siya mismo naaasiwa. Hindi raw kasi balanse ang mukha dahil sa kanyang baba. Medyo urong lang siya. I mean, mas nahalata siyang urong nung time na nagpa-rhinoplasty ako. Kasi imagine, mas matangos yung nose mo. So, eto, medyo naiwan yung chin part ko. Lumaki rin daw siyang ang tingin sa sarili, hindi maganda. Well, back in high school, meron akong ex na nagsabi sa akin na di ka naman talaga maganda eh, mabait ka lang. So, up until now, parang na-stuck siya sa head ko na hanggang doon na lang ba? Na parang lagi siya sabi na, am I not enough? Na hindi ba talaga ako maganda? Sabi ko sa sarili ko na pag tumanda ako, kahit papano, if kakayanin ko naman, I'll make the most out of it na maging ma-present ko yung sarili ko. Lalo raw na na-conscious si Jay sa kanyang baba nang bumigat ang kanyang timbang. Medyo nag-gain weight ako during the pandemic. Hindi ako masyado nagpipicture nung time na yun eh. Then, nung time na nag-shoot ako one time, napansin ko, oh my God, laki na din talaga ng nilaki ko. And then, parang dito sa sides, yung double chin. Then yung face ko, mas lalo naging bilog. Dahil humaharap siya sa maraming kliyente, ginusto ni Jay na maging presentable sa ibang tao. Sabi ko, why not make the most out of it, na mask season naman. So, sinabay ko na nagpagawa ako para after pandemic, ayun, tapos na yung healing stage.
Kaya noong February 2021, para tuldukan ang kanyang problema sa baba, nagdesisyon si Jay na sumailalim sa chin augmentation at BFR o buccal fat removal. Sa chin augmentation, gumagamit ng silicone implant para ihulma ang hugis ng baba ng isang tao. Kadalasan, ito'y pwedeng surgical and non-surgical, no? Ang surgical ay involves ito may cut sa skin para ipasok yung implant. And of course, pinapatulog doon ang isang pasyente, no? Yung non-surgical naman ay walang cut sa skin. Ginagamitan lang ito ng tinatawag na local anesthesia or cream doon sa area na yon. And of course, ini-injekan ito ng tinatawag na dermal fillers. Karaniwan daw itong ibinapagawa para ma-achieve ang pangarap na hugis ng mukha. Merong 1/3 rule yung ating mukha, no? So from the forehead dito sa eyebrow, it should be 1/3 ng buong face, no? And then from the eyebrow to the tip of the nose, 1/3, and from the tip of the nose to the chin dapat 1/3. Kumbaga, no, sa isang buong face, no, dapat pantay ang laki nito, at from here. Ngayon, makikita mo yon pag maiksi yung from the nose to the chin, maiksi yung face, hindi proportion ang mukha. Matapos ang chin augmentation, pinapayuhan ng mga eksperto na sumailalim sa liquid diet o yung fluid lang talaga ang ating pong kakainin daw, no? O kaya naman, yung mga soft lang o yung hindi masyadong mahirap nguyain. Dahil ang resulta niyan, baka naman bumuka yung tahi at magkaroon pa ng impeksyon. Makalipas ang mahigit isang taon mula nang magpaayos ng baba, si Jay, tumaas na kaya ang kumpiyansa? Abangan mamaya! Kung si Jay ay nagpadagdag ng kanyang baba para ma-boost ang kanyang confidence, naging trademark naman ito ng isang paranormal investigator. Bukod sa bonnet at salamin, kilala rin siya sa kanyang baba. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Ed Kaluwag? At the age of 7, natatandaan ko, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Sabi nung iba, parang napasma kasi sobrang lagnat, umatras yung mga veins, mga gano'n. Maraming kwento. Parang dahil nagkaroon ng defect yung neck ko, kasama siya sa naapektuhan. Hindi ko kasi siya naisasagad na ibuka eh. So, kumbaga, limitado yung pagbuka ng bibig ko. Tapos, yun nga, yung paglingon, hindi ko yun nagagawa ng totally katulad ng normal. Naging tampulan man ang tukso dahil sa kanyang baba. Meron pa niya sabihin na kumikita ka na, bumili ka na niyan, magpadagdag ka na niyan, ganyan. Hindi ko na nga mabila ko ano yung mga daming sinasabi nila. Pero ang kanyang flow, ginawa niyang sandata para mas lalong makilala. Kung masaya kayo na binabash ako, okay sa akin yun. Bakit? Kasi tandaan ninyo at one point in your life na binash nyo ako, naging masaya kayo, baka nakabawas ako ng stress nyo. Diba? Dahil dito na rin siya nakilala, wala raw siyang balak na magpa-opera ng kanyang baba. Una-una, kung wala ito, kung ito ay binago mo, wala nang Ed Kaluwag. Hindi na ako yun. Kasi doon ako nakilala, tsaka iyon ako iyan ako ginawa eh. So, kung hindi ganito at mababago yan, sabihin, totally nabago na yung destiny ni Ed Kaluwag. Wala nang Ed Kaluwag. Kasi di ba? Kung hindi ako nagkaganito, hindi ako sa Ed Kaluwag ngayon. Samantala, ano kaya ang resulta ng pagpapaayos ng baba ni Jay? During the operation, wala akong naramdaman na pain, honestly. Kasi dito yung pagpasok ng implant. So dito yung cut sa ilalim. So medyo ngalay, then naramdaman na parang may kinakayod something, tapos pinapasok yung implant. Kasi imagine from here, dalagay siya dito. So medyo nakaka-praning lang. Pero yun nga, alam ko namang safe. Ang dating mapagkumbabang si Jay, chin up na ngayon sa kanyang newly enhanced chin. Mas maganda yung side profile kasi before medyo urong siya. Iba pa rin yung impact na confident ka na humaharap ka sa clients mo since usually mga malalaking brand din naman yung mga nakakatrabaho ko. So, iba yung confidence na booster na nagkaroon ako nung nagpagawa ako.
Inabot ng 50,000 pesos ang kanyang nagastos para sa chin augmentation. Pero sulit naman daw dahil mula sa baba niyang dating nakaatras, ngayon, ang kanyang confidence naman daw ang tumaas. Definitely, I am 100% happy with the results. And it's not a bad thing. It's your face, it's your choice. Ayon kay Doc Jean, kahit sino po pwedeng sumailalim sa chin augmentation. Unang-una, kapag ikay willing to undergo that, naintindihan mo ang procedure, naintindihan mo kung what to expect after the procedure at kaya mong alagaan sarili mo, pwede kahit na sino mag-undergo ng chin augmentation. Basta nakikita mo na you really need it, at hindi ito makakasama sa overall features ng iyong face. Kung may gustong ipaayos sa mukha, sa doktor, magpakonsulta. Pero anuman ang sukat ng ating baba, maikli man o mahaba, chin up lang. Laughter is the best medicine, ika nga. At sa bawat pagtawa, siguradong ang ating mga ngipin ang bibida. Pero papaano kung sa iyong pagtawa, may missing na mga ngipin? Sa bayan ng Etiague sa Isabela, nakilala namin ang sikat na TikTokeress na si Kim. Ang naging asset daw ni Kim sa kanyang pagte-trending, ang kanyang kawalan ng ngipin. Dahil lang to sa isang video na nag-trending noon, madaming natuwang tao. Kaya parang, ay, maganda to parang gugustuhin to ng tao. Kaya ayun, pinagpatuloy ko na lang. Pero paano nga ba siya nabungi? Nagsimula raw ang lahat ng magkaroon ng maliliit na butas sa ngipin ni Kim. Dahil hindi raw komportable si Kim sa maliliit na sira ng kanyang ngipin, nagpasya siya na ipapasta ito. Hindi pa masyadong problema yung konting dents lang noon. Pero dahil insecure ako, pinapasta ko siya para maganda yung itsura ng ngipin ko. Kasi may libreng papastas yung dentist namin sa amin. Kaya tinik advantage namin. Matapos ang libreng pasta, ang inaasahang beautiful smile naging aray! Yung sakit na nararamdaman ko noon is grabe. Almost 1 year ko siyang tiniis talaga. Kasi takot ako mabungi. Pero dumating din sa point na hindi ko na kaya. Kailangan ko nang patanggal to. Paalala ng dentista na si Dr. Maureen Manzano, kapag may dent o discoloration daw ang ating ngipin, kahit pa hindi ito sumasakit, posible raw na mayroong cavity sa loob nito. Kaya naman, kailangan daw na tanggalin ang sira at palitan ng tooth fillings o mas kilala sa tawag na pasta. Yung dent na yun, umabot na siya sa dentin. Kaya siya pinastahan. Maaring ang nangyari dyan dahil hindi naman siya sumasakit. Nagka-crack na yun sa loob, hindi na siya intact. Yung feeling hindi na intact sa tooth surface, may crack na, pinapasukan na ng food debris. Kung kaya't, lumalim na ito. Ang tooth fillings ay hindi forever, kasi lagi natin ginagamit ang ating ngipin. So, kailangan pa rin nating alagaan ito. Pero kapag napabayaan at hindi agad na agapan, maari itong mabulok at eventually, mabunot ito. Kapag nabunot ang isang ngipin, hindi na po ito babalik sa atin. matapos mabunutan ng mga ngipin si Kim, malaki raw ang naging epekto nito sa kanyang self-confidence. Grabe, na-insecure talaga ako sa itsura ko. Ang itim ko noon, tapos ang pangit, wala pa akong ngipin. Kinocoveran ko yung ano ko kapag may kaharap ako. Hindi ako makakatawa kasi nga wala akong ngipin sa harap. So, tinitiis ko talaga yun. Halos hindi na nga rin daw siya makalabas ng bahay. Grabe nun. Hindi ko na alam kung ano yung isipin ko. Wala na akong ngipin. Paano na ako makakalabas nito? Ganun. Naging tampulan din daw kasi ito ng tukso. Ang pinakamasakit na sinabi nila sa akin, kada ako matanda. Totoo naman. Ang mga natanggap daw na tukso ang nagpalakas ng kanyang loob. Kaya naman si Kim, nanindigan na hindi niya ito dapat ikahiya. Tanggap ko na kung anong
meron ako ngayon. Kesa naman yung masakit na iniinda ko. Mas gustuhin ko pa rin yung ganito kaysa yung ganyan. Kaya, naglakas loob siyang i-flex ito online. Ang mga videos ni Kim, agad-agad nag-trending. Pag may nag-trend lang na video ko, sunod-sunod na silang mag-follow and hanggang sa hindi ko na namalayan, umabot na ako ng 1 million followers and malaking influence sa akin yon na ipagpatuloy kasi parang gusto nila akong suportahan. At dahil sa kanyang bunging ngipin, nakilala siya sa social media bilang si Vampire Queen. Kaunting aura lang sa harap ng camera, then smile! Suportado naman si Kim ng kanyang mga followers online. Pagbabasa ko lang ng comments, madaming natutuwa, na mas nai-inspire pa ako, mas nagaganahan pa ako na ipagpatuloy yung ginagawa ko kasi meron naman sila na sumusuporta sa akin. 2 beses lamang po maaaring tumubo ang ngipin ng isang tao. Una, pagka syempre tumubo na yung primary teeth. O ito po yung sa edad na 6.5 months old hanggang 2 years old. Pagkatapos noon, di ba nalalagas ang ngipin ng isang bata pag dumating siya ng 6.5 years old hanggang 12 years old. Pagkatapos ng age na yan, naku, pag tumubo na ang permanent teeth, naku, hindi na humuling tutubo yan pag nawala. Kaya, dapat nating ingatan. Payo ni Dr. Mau para mas mapangalaga ang mabuti ang ating mga ngipin. Unang-una, kailangan matibay ang ating ngipin. So, kinakailangan nating kumain ng masusustansyang pagkain na merong una calcium at saka vitamin D. Ugaliin natin magsipilyo twice a day. Una sa umaga or sa gabi. And then, a floss. Yung pagpo-floss, maaari natin gawin sa gabi na bago tayo matulog. And then, mouthwash. Yung mouthwash kasi, nakakatulong siya para ma-wash out yung hindi natanggal ng toothbrush. Sa oral cavity, hindi lang ngipin, hindi lang gums, meron ding tongue. So, kailangan i-scrape yung tongue. Kailangan bumisita na ngayon sa ating dentista. Nakakatakot bumisita sa dentista, pero kailangan kasi ang dentista, i-check niya ngayon ang ating oral cavity. Ituturo na tayo kung anong dapat nating gawin. Para maiwasan ang pagkasira ng iba pang mga ngipin ni Kim, minabuti na niyang magpagawa ng pustiso. Yun nga lang, naninibago raw si Kim sa mga bago niyang ngipin. Tuwing lumalabas ako, nasanayan ko na rin na hindi siya gamitin. Dito talaga comfortable kapag wala yung ngipin ko. Mas comfortable ako na hindi siya gamit. Pero ang payo ni Doc Mau kay Kim, Suotin mo nang sa ganon, hindi rin gumalaw yung ibang ngipin. Sa umpisa, talagang mahirap ang denture kasi false teeth na ito kung tawagin. Pero kailangang suotin ito kasi ang false teeth o denture, hindi lang ito for aesthetics, for function din. para makapagbigay ng tunay na matatamis na ngiti, mahalagang matutunan natin kung paano alagaan ang ating mga ngipin. At higit pa dito, kung paanong tanggapin ang ating mga sarili with a smile. Sa lungkot at saya, ang ilan sa atin, alak ang gustong kasakasama. Pero kapag napasobra sa pagtoma, kadalasan, hangover ang resulta. Paano nga ba makaget over sa hangover? Ang hangover ko madalas yan kapag hindi ako nakakain. At saka yung halo-halo yung iniinom ko. Talagang iba yung epekto sa akin nun. Talagang kinabukasan plastado ako nun. Ang 47 anyos na si Noel Roma Santa, 3 hanggang 4 na beses daw sa isang linggo kung makipag-inuman. Almost every day after ng work, mag-iinom kami, then uuwi, kahit na may hangover, papasok pa rin sa trabaho, hindi malilate. I think naging part siya ng routine ko. Estudyante pa lang daw kasi si Noel, certified third wheel na niya ang alak kahit sino pa ang kanyang kasama.
Kaya kung lakas lang daw sa pag-inom ang pag-uusapan, si Noel wala raw inaatrasan. Siguro 1 to 2 liters ng hard drinks. Kaya, depende dun sa mga grupong kasama mo or kainuman mo. Previously, beer drinker. But nung medyo nagkakaedad na, naging hard na yun, alak na napili ko na. Kasi sa beer, medyo naramdaman ko na mas madalas akong sumusuka unlike dun sa hard. Nang minsang mag-birthday nga raw si Noel, nasubok ang kanyang katawan sa walwalan. Dahil ang kanilang inuman, umabot lang naman ng 24 oras. Ay, naku po! Start kami ng umaga hanggang natapos kami ng the following day ng umaga. Nahalo-halo na yung ininom namin. May hard, may beer, may whiskey, no? May wine din. So, 24 hours yun as in wala talagang tigil ng inuman yung araw na yun. Pero matapos ang masayang inuman, sakit ng ulo at katawan ang sumalubong sa kanya kinabukasan. Kaya naman si Noel halos hindi makagulapay. Wasted, plakdaka, hindi ako makagalaw. So 24 hours din akong talagang tulog or talagang plastado yung katawan ko na hindi ko mailakad yung paa ko. Imbis daw na magpakonsulta sa ospital, mas pinili raw niyang magpahinga sa bahay. May sekreto raw kasi siya na kayang makapagpatanggal ng hangover. I don't know kung anong meron siya, pero pag siya yung tinitake ko, so nakakawala siya ng hangover ko eh. So, hindi ko mapaliwanag. Ang hangover ay resulta ng pag-inom ng labis-labis na alkohol. At ang resulta niyan ay pagsakit ho ng ating ulo, panghihina ng katawan, pagkauhaw at marami pang iba. Dahil din ho yan sa tinatawag nating dehydration. Dahil ang alcohol po ay isang diuretic o yung nakakapagpaihi sa atin. Ibig sabihin, pag tayo ho ay nawalan ng tubig sa katawan, pwede tayo may dehydrate at mawalan din tayo ng electrolytes. Pero ano nga bang dapat natin gawin para mawala ang hangover? Pag may hangover ako, natulog ako, tsaka minsan naligo. Ang mister ko po ay pag po ay laseng, kailangan po niya ng tubig na malamig at nagbababad po siya sa CR para po laging basa ang katawan niya. Yun po ang gusto niya. Para nga magka-hangover, umiinom po ako ng soft drinks at tubig na malamig. Pero si Noel may secret recipe raw pantanggal amats. Aba! Ano kaya ito? Soup na yon lagi ko yung ginagawa. Kapag nakakainom ako, gagawa ko ng soup ko, yung chicken and corn soup. Madali lang daw gawin ang itinuturing na anti-hangover soup ni Noel. Kailangan lang natin ng luya, bawang, sibuyas, chicken broth, slurry, celery, spring onion, grated corn, at shredded chicken. Noel, ihanda na yan! Tuturo ko sa inyo yung natutunan ko na masarap na soup na pampatanggal ng amats or ng hangover. So let's start. Igisa ang luya, bawang at sibuyas. Isunod ang chicken broth o yung pinagpakuluan ng ating chicken breast. At ilagay ang ginadgad na mais. At pakuluan hanggang sa maluto. So pag malambot na yung corn natin, lagay natin ang ating shredded chicken. Kaya lang natin siyang kumulo ng mga 1 minute. Sunod na ilagay ang slurry para maging pampalapot sa ating soup. Sunod na ilagay ang celery at ang ating spring onions o dahon ng sibuyas. Kapag kumulo, pwede na itong ihain. Tanggal amats nga kaya? Napakasarap, napakalamnam. Siguradong mawawala ang inyong hangover pag humigot kayo ng soup na to. Ito yung natutunan ko sa aking nanay, kaya try nyo na to. Ayon sa isang lifestyle medicine specialist at registered nutritionist na si Dr. Makalintal, dehydration daw ang pangunahing dahilan ng hangover. Bukod sa maaaring tumaas ang ating blood alcohol levels dahil sa alak, isa din po kasi itong diuretic kaya maaaring umihi ang isang manginginom dahilan upang mag-lose ng fluids at electrolytes kaya maaaring magkaroon ng mga sintomas na tinatawag nating hangover. Ilan sa mga sintomas nito ang pakiramdam na nauuhaw, pagkahilo, pagkapagod at ang pagka-dry ng bibig at labi.
Kung babagsak naman po ang electrolytes ng sobra-sobra po, pwede rin pong magkaroon ng tinatawag natin na electrolyte imbalance leading to seizures and a whole lot more. Yung iba naman, kapag sobra-sobra po yung blood alcohol levels natin sa katawan, nauuwi din po ito sa comatose, kaya ingat-ingat po sa pag-inom. Ang pag-inom lang daw ng fluids ang pinakamabisang remedy dito. Wala po talagang magic remedy sa pagtanggal ng hangover. Ang kailangan lang po talaga nating magawa ay ma-eliminate ang toxins sa katawan ng tao at mag-rehydrate. Ang recipe naman kaya ni Noel, effective nga kaya? Pwede naman pong makatulong ng bahagya ang chicken at corn sa pag-rehydrate at pagtanggal po ng hangover, pero ang katotohanan, only time will be our friend pagdating po sa hangover dahil ang kinakailangan pong mangyari ay ma-eliminate po ang toxins sa pamamagitan ng alcohol metabolism ng ating katawan at syempre, tama pong rehydration. Ayon sa eksperto, ang labis kasing pag-inom, posibleng pagmula ng aksidente at maging dahilan ng alcohol poisoning. Posible rin itong magdulot ng sakit gaya ng high blood pressure, liver at heart disease, pagbaba ng immune system at alcohol dependence. Pwede kasing maapektuhan ng attention, decision-making at muscle coordination ng isang tao. Pwede ding mahirapan sa paggawa ng mga importanteng bagay katulad ng pagmamaneho, pag-ooperate ng mga makina na maaaring maging delikado sa buhay natin. Hindi naman daw masamang uminom, basta in moderation. Para sa mga lalaki, hanggang 2 bottles lamang ng beer. Para naman sa mga babae, 1 bote lamang po ng beer sa isang araw. At kung hindi naman po kayo nakainom ng 2 araw, ay hindi ibig sabihin pwede mo po itong i-carry over the next day. Mahirap man dahil nakasanayan. Sa ngayon, unti-unti raw binabawasan ni Noel ang madalas na pag-inom ng alak. Takot na rin daw kasi siyang magkasakit. Hindi naman tayo bumabata. Ngayon, nahihirapan ako na tanggalin talaga yung bisyo na yun. So, yun yung natutunan ko sa dapat noon pa man. Inunti-unti ko nang tanggalin yung pag-inom ng alak na yun. Para sa iba pa, bahagi na ng anumang pagdiriwang ang inuman. Pati ang heartbreaks, idinadaan sa mga maboteng usapan. Pero paalala ng mga doktor ng bayan, hinay-hinay lang. Cheers! Mukhang masungit pero cutie? Bossy pero deep inside cuddly? Kapag may alaga kang pusa, alam mo na raw dapat kung sino ang totoong boss. Pero alam nyo ba na kung gaano natin sila inaaruga at inaalagaan, may katumbas palang benepisyo sa ating kalusugan? Haven para sa cat lovers ang cafe and resto bar na ito sa Angeles City, Pampanga. Mula kasi sa design ng cafe hanggang sa mga pagkain. Ang bida, ang mga cute na pusa. Mapapa-meow ka rin sa mga pagkaing pwedeng orderin. Tulad ng meow banana crepe, pesto chicken, Wowzilla clubhouse sandwich at chicken wrap. Maging ang classic bento box, fruit smoothies, lemonade and coffee, lahat cat-inspired. Nag-start po kami is May 18, 2021. Nag-start po kami sa mga cat care products po muna namin. Then, ito po, yung shop po namin. Pero bukod sa cat vibes, ang talagang pinupuntahan ng mga customer dito, ang mga pusa sa mismong resto. Sa nangyayari po sa atin ngayon, sobrang stress po. Isa po kasi yung mga cats na stress reliever po natin. So, naisip po namin, why not cat cafe po? Na hindi lang tayo nakakapag-enjoy na kumain at mag-dine-in or mag-coffee, makakapag-enjoy din tayo with cats. Mayroon silang 11 resident cats na may iba't ibang lahi na pwedeng makisalimuha sa mga customer. Full vaccinated naman po sila. At saka po, ginaguide naman po kasi namin yung mga customers po natin na pumapasok po sa play area. Hindi naman po natin may iwasan yung ganun. Meron pong makalmot or meron po silang mawala po sila sa room, ganyan po. Pero nami-make sure naman po namin, since kinakat po kasi namin yung nails nila, ginugroom po namin sila para maiwasan po yung ganung incident. May iba-iba po kaming lahi, which is Persians, meron din pong mixed breed, meron din pong Scottish. Naging posh na nila talaga ang pagkupkop ng mga pusa. Kaya naman, maging ang mga stray puspins o pusang Pinoy, nire-rescue rin nila.
Para naman hindi ma-stress ang kanilang mga pets, tulad ng mga staff sa cafe, mayroon ding 1-hour break silang muning. Doon po sa 1-hour break na po na yun, hindi po talaga sila pwede makipag-interact, as in, kain po at saka po, sleep po at rest po nila yun. Ang mga staff nga sa cafe, hindi raw ramdam na nagtatrabaho kasama ang mga alagang pusa. Kapag naglalaro po kami, nawawala po kasi yung pagod niyo. Like, hindi niyo po siya, like, alaga lang. It's a friend din po, ganyan po. Feel mo po, family mo din siya. Nakakatanggal po siya ng stress, which is parang wala ka po sa work eh. Like, kasama niyo po siya, kasama niyo po yung mga cats. Sobrang relief po na parang wala ako sa work. Tapos kapag lalabas ka po, ay parang kulang pa yung trabaho ko. Ganyan po. Ayon po sa pag-aaral, malaki talaga ang naitutulong sa mental health na isang tao ang pag-aalaga ng pusa. Sabi nga nakakatulong daw ito para magkaroon tayo ng less worries, 'di ba? At syempre magkaroon tayo ng stability sa atin po ng mga hinaharap sa buhay ng mga problema. Yan ang sinasabi ng mga eksperto. Kaya naman mga fur daddies and fur mommies out there, make sure to have quality time with your fur babies. Ayon kay Dr. Joanne Refarial, malaki ang naitutulong ng mga pusa o anumang alagang hayop pagdating sa pagpapataas ng ating happy hormones. Pag tayo ay may alagang pet, socially, it gives us that feeling of companionship. So, nagbo-boost siya ng feeling natin na hindi tayo nag-iisa, na hindi tayo alone. Meron tayong kasama lagi. Ang pet therapy po is ito yung nakukuha nila, no? Yung kanilang emotional support at nagbo-boost ng kanilang mood, bumabagsak ang kanilang anxiety pag sila ay nag-aalaga ng pets nila, be it their own pets or pets ng kanilang family. Isa sa mga natulungan ni Muning ay ang fur mom na si Jen, ang kanya kasing mga fur babies na sina Musu at Murphy. Karamay daw niya tuwing may tampuhan sa kanilang pamilya. Yung pressure po, tapos yung parang nadadown ka po kasi syempre kung sa family po dapat sila po yung una na magli-lift tayo, parang sa kanila ko po natatanggap yung, alam mo yung judgment. Pag may problema po ko, ay pray lang ng pray, ganyan po. Tapos parang hiniling po na sana kahit yung makinig. Tapos hindi ko naman in-expect na ang ibibigay po, pusa. Kaya parang yung expectation ko po talagang mas parang tumaas po. Kasi nga, sila talagang literal na nakikinig. Hindi sila parang, kumbaga pag kinukwento mo, wala pong judgment. Sa tuwing pakiramdam niya ay walang nakikinig sa kanya, to the rescue raw ang kanyang mga pusa. Alam nila kung kailan mo sila kailangan. Kapag alam nila na mga nasa deepest ka talaga po, alam nila kung kailan sila papasok. Tapos alam nila kung paano kanila dadamayan. Minsan po kasi talaga sa atin, yung kumbaga hindi natin talaga kailangan nung magbibigay sa atin ng advice, yung ganun po. Ang kailangan lang po talaga natin is nakikinig. Nakakawala rin daw ng pagod ang pakikipaglaro sa kanyang mga babies. Pag galing ka po ng work ka, tapos yung ultimo papasok ka lang mo sa bahay, nandiyan na sila, lalapit na sila sa'yo. Siyempre kahit paano po, tapos gaganyan-ganyan nila yung ulo nila. Yun po yung feeling na sinasabi nila na mawawala po yung pagod mo. Kasi mararamdaman mo din kasi yun. Pero eto pa, ang kanyang mga pusa, supportive din daw sa kanyang pagbabawas ng timbang. Perfect! Ito yung weight mo, kailangan in a month, kailangan kasi may target ka na, na kailangan nung ma-reach, kailangan ma-target mo sa isang month na mabawasan ka ng ganitong timbang. Tapos si Muso po, may video po ako na pumapato siya sa likod ko pag nagpa-plank ako, tapos more weight po yung ginagawa po niya. Tapos minsan naman po, may time din po na ginagawa siya na pumapailalim po siya sa may para di po ako basta bumagsak. Sobrang small things lang po siya pero na-appreciate mo po kasi na alam mo na tinutulungan ka din po nila. Kung todo support ang kanyang mga pusa, todo alaga naman si Jen para sa kanyang mga alaga. Bumabawi na lang din po ako sa kanila na pag sahod po, binibilan po sila ng yung mga treats po, yung ganun. Ang pagiging fur parent, may kaakibat ding responsibility. Hindi po kasi ako yung tipo po na add ka lang ng add ng cat. Kasi feeling ko kasi na parang mami talaga ako ng pusa. Na parang iniisip ko na kapag nagdagdag ba ako, mapoprovidean ko ba yung mga kailangan nila. More on naging specific yung ko na kahit konti, at least nabibigay ko yung kailangan nila. Kaya pangako naman ni Jen sa mga alagang sina Musu at Murphy, hindi ko naman sila na parang napapabayaan naman po yung dalawa. Sabi nila, siyam daw ang buhay ng pusa. Pero para sa mga cat lovers, silang masusungit pero cutie, mga bossy pero cuddly. Talaga namang sa Cloud9 kadadalhin.
Siksik na umaga na naman ng Sabado ang ating pong pinagsaluhan. Kaya thank you very much for watching Pinoy MD. Hanggang sa susunod na Sabado po, magkita-kita tayong muli. Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. Salamat din, Connie. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.